Amen. Sige po, tayo po lahat ay muling tumayo. And let us come to the Lord. Bago po tayo mag-aaral sa gabi po nito. Panginoon, marami pong salamat sa time na ito, Lord, that we can come sa inyo pong presensya. Bagamat alam ko po, andun po, Lord, yung kapaguran, physically, pagagaling lang sa work. But Lord, Ikaw po, Panginoon, ang nagbigay ng lakas, ng kapahingahan sa bawat isang ugat. Salamat sa kabutihan niyo po, Lord. And we just want to give you, Lord, this time. Ikaw po, Lord, ang magturo sa amin. Ikaw po, Lord, ang magpala, Lord, ng iyong salita. Bless, Lord, your people. Bless niyo po ang aming online viewers. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. So po, makakaupo po tayo. And we are going to continue with our lesson po for tonight. At ang ating pong lesson is, this is part 3 ng ating pong discipleship training, na ang title is Images of Grace. So it is a book from our visiting pastor, Pastor June Malaso. At nandito na nga po tayo sa lesson 6. At ang title is Committing to a Local Church. So, bilang mga believer daw po, kailangan tayo ay napapabilang sa isang local church na doon tayo magko-commit. Okay? Amen. Ito yung pinag-aaralan natin. And if we are to commit to a church, kailangan totoong church. So, ito yung pinag-aaralan natin, na hindi daw po tayo basta-basta pumupunta sa isang church na hindi natin pinag-aaralan. Tinitignan natin na ito ba ay totoo o ito ba ay hindi. So, how do we know if this is a biblical church? Okay? So, sa ating pinag-aaralan, meron po tayong tinitignang character or pointers doon po sa isang totoong church. Katulad po ng pinag-aralan natin last time, sabi po doon, it is a gathering of born again believers. Baka yung katabi mo ay hindi pa siya born again, delikado po yun. Hindi niya alam na, hindi pala niya alam kung ano yung pagiging born again. So, kailangan alam po nila. And then, pangalawa po, a true church is devoted to the teachings of the apostles. May malalim po tayong pangunawa sa salita po ng Diyos. Hindi tayo nagpapadala sa basta-basta kung anong ihip ng hangin lamang po, no? Ibig sabihin, aral po tayo sa salita. Especially po yung mga pastor po, no? They can handle the word carefully. Hindi lang po nila binabasa, pinag-aaralan talaga ng isang pastor. Kasi kung ang expectation ng isang pastor ay yung mga nandun sa church ay pinag-aaralan nila, naunawaan nila, then dapat po yung pastor mismo talaga ay alam talaga kung paano i-handle yung word. They know how to teach, they know how to interpret the scriptures faithfully po doon sa context po talaga na ibig sabihin nun. Okay? So ngayon naman po, on our next lesson, ano pa daw po ba yung character na makikita natin sa isang totoong church? So, another character po ng totoong church is this church must be saturated with genuine fellowship. So, makikita daw po natin dito sa church na ito, sa totoong church na ito, ay mga totoo. Okay? So, look at Acts chapter 2, verse 41 to 47. Ito po yung picture ng unang church sa first century noon. So, dito po, dinescribe ng ni Apostle Luke, yung writer po ng Acts, kung ano yung ugali o sino itong mga unang mga
member ng church dati. Okay? So sabi po doon, sa Acts chapter 2 verse 41, tingnan niyo po, no? So those who received His word were, ano sabi? Baptized, and there were added that day about 3,000 souls. So dito pala makikita natin, alam na nila yung kung paano sumunod doon sa ordinance, kaya nagpabautismo sila. Nakita nila mahalaga pala yung utos na ito, kaya nagpabaptize po sila. And then tignan po natin, no, bakit mahalaga yung numbers na nakalagay dito na ni-record? Ano yung sabi? 3,000 daw po yung dinagdag. Nakita niyo po, no? 3,000 yung inad or dinagdag on that day. So may bilang. Kasi ang ibig sabihin, merong accountability. Ibig sabihin po, no? Willing silang mag-submit sa isang church. Kaya nga, nagpabilang sila eh. Nag-commit sila para maisama sila doon sa bilang. Kaya ang sabi po rito, they were added. Kaya nga po, mahalaga na ang isang believer nagpapamember sa isang church para meron po siyang identity kung saan siya magkukumit. Okay? Kasi kung bibilangin natin, nyari, bibilangin ko si Sister Joy dito. Pero sa iba naman pala siya umaattend. Okay? So, hindi ko po ito mabibilang ng maayos kasi nga, kung saan-saan siya pumupunta. Nakuha po ba natin, no? That's why committing to a local church is important. And then ano ba po ang sabi dito sa verse 42? Sabi dito, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. So, sa mga inaatasan daw na magtuturo doon sa church, ay nakikinig sila. Tapos sa kapwa mananampalataya, doon po sa loob ng church, nakikipag-fellowship sila. Okay? So, nakita niyo po, no? Kaya, napakahalaga ng relationship. Okay? So, lalo na po yung being genuine to one another. Kaya dito pa lang, makikita po natin, hindi po pwede yung hindi tayo nagpapansinan. Okay? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magpakatotoo ka. Totoo tayo. Totoo. And then, tignan po ulit natin yung verse 42. Ano sabi dito? They devoted themselves. Tignan niyo po. Saan sila nag-devote? Sabi doon sa teaching, and then sa fellowship, and then to the breaking of bread. And the prayer. So sa Holy Communion daw po, kaya nga meron tayong band. Every time na di po ba, first day of the week, di po ba, nagagather tayo, meron tayong participation sa Last Supper or sa Holy Communion. And then, saan pa daw po yung pagsasamahan natin, yung pagde-devote natin, sabi dito sa prayers. Okay? Kaya nga mahalaga din na umaattend tayo ng prayer meeting. Kasi tingnan niyo po, no, we support one another sa ating prayers. Kasi commitment mo na yun eh. Kapag ka nandito ka sa isang church, kasama na yung commitment mo to pray for one another. Huwag daw po natin kakalimutan yun, okay? Tapos sa verse 43, ano po ang sabi doon? And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. So because of their unity, nakikita niyo po, no, kumikilos daw po yung Diyos sa kalagitnaan. God is moving mightily in their midst. And then in verse 44, sabi po doon, and all who believe were together and had all things in common. So lahat daw po ng nandoon na naniniwala, believer sila, they share the same faith, one Lord, di po ba, no? May pagkakaisa. Kaya nga yung common denominator po nila dito is
Meron silang unity kasi alam nila kung ano yung layunin nila eh. Bakit ba ako dito sa LWBC? Alam na nila bakit nandun sila. Para po saan? Sa ikalalago ng gawain. Ikalalago ng bawat isa. Amen. Ikalalago nila. Bilang committed na member doon, gusto nilang lumago doon sa church na yun. Kaya nga sabi nga dito, to the point na even their personal belongings. Okay? Yung sarili nilang mga gamit, nababahagi daw po nila ito sa bawat isa. So kung sino yung nangangailangan, andun yung nagtutulungan. Okay, nakita niyo po yung picture ng early church, no? So tingnan niyo po sa verse 45, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Alam nila kung sino yung may pangangailangan. Amen. Tapos, and day by day attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Okay? So tingnan niyo po, no? Because of their genuine care sa bawat isa, hindi nila napapabayaan yung gawain. Amen. Nakita niyo po, na kapag may kulang, sama-sama silang nagpupunuan-punoon. Kung ano po yung kakulangan, pinupuno nila. Kaya nga sabi dito, they are generous eh. May kita mo yung concern. Okay? Gabi nga po, nagkukwentuhan kami ng concern, no? Mga pagko-concern. Minsan po, may encounter tayo na nahanap namin yung word na mapagsamantala. Na kailangan ng ibigay yung dapat ibigay, nananamantala pa. Okay? So, hindi daw po dapat tayo ganun. Kaya nga, kung tayo ay generous, yung concern natin nandun, sabi po dito, because of that, their hearts are full of praise to God. Kaya nga po, si Lord daw po ngayon ay pinapadami sila. Habang pinagpupulay po natin ito, pansinin niyo po, totoo naman po no? Paano pa dadamihin ni Lord ang isang church kung ayaw nilang magmalasakitan sa bawat isa? Di ba? Tama. Ay, pagka dinala ko si sister na ganito dito, baka saktan lang ng iba. Kaya, Nakuha niyo po ba, no? kaya hindi na nag-invite. Sabi dito, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Kaya yan po yung ibig sabihin ng saturated with genuine fellowship. Okay? So when we commit to a local church, kailangan andun din daw po yung burden natin na tumulong dito sa local church na yun. Ito daw po ang ibig sabihin talaga ng fellowship. Okay? Ano yung sabi sa libro? Sabi po sa libro, a genuine Christian is, kung siya ay genuine po ba tayo? Amen. Baka tawbaw lang tayo. Hindi tayo genuine. Baka fake. Ha? Plastic po. Plastic, Tupperware, hindi. Sabi po dito, a genuine Christian is glad in the unity that they have in Christ. Sila yung unang natutuwa kapag nakikita nila na sila ay nagkakasundo-sundo. Okay? Gusto nila na nagkakasundo ang lahat. And then, concern for the needs of their fellow believers. Makikita mo talaga yung heart nila na hindi sila mapakali pagka ay si ganito nawala ng work, ay si ganito may sakit, ay si ganito namatay yung kanyang relative o yung kanyang sa family niya. Okay? Tapos willing to provide for the needs of their fellow believers. Okay? Mga mabibilis bumunot. Diba? Willing eh.
Nakabunod na lahat, ikaw, hindi pa. Nabaril ka na. Okay? Naunahan ka na eh. Yung paunahan. Okay? Kumbaga minsan matatawa tayo, no? Ano yun? Napaka-insensitive. Insensitive ang tawag ko. Matigas yung kanilang pang Kalooban. ay Kalooban daw sabi ni yung Sister. kalooban. Alam na nila yung need, ayaw pa. Ano bang, bahala si ganito, si ganyan. Hindi po nila alam na ang Diyos po ay nakikita lahat. Okay? Tapos, excited to meet together regularly. Amen. Excited po ba tayo dito? Amen. Excited ka kasi wala kang magagawa dahil kailangan no? Dito ka nakatira eh. Hindi po, no? And then, sincere in what they are doing. So, ibig sabihin, talagang ikaw mismo, na-check mo yung sarili mo. Kasi tingnan nyo po, no? The one hosting the meal is not grudging. Kung sino yung nakatoka na siya ang magluluto, hindi siya nagrereklamo. Diba? Hindi rin, may tatago kasi natin ito eh. Naghanda ka nga. Ganda nga ng handa mo, pero hindi pala bukal sa kalooban mo. Okay? Masama pa ang loob mo na ginagawa mo yun. Ikaw yung naatasan na maghugas ng mga utensils. Ayaw mo pala yun. Diba? So, the guests are not taking advantage of their host liberality. Ibig sabihin, ikaw naman, kahit hindi ka nakatoka, hindi ka naman nang-aabuso. Okay? Alam mo nang pagod si sister na nakatoka, kalat ka pa ng kalat. Okay? Hindi mo ginagawa yung part mo na alam mo na pwede mo namang gawin. Okay? So sabi po sa libro, in other words, a true church will be saturated by genuine fellowship. John MacArthur wrote, fellowship means a common life together. Ito na talaga ang buhay natin. Hindi na ito mababago kasi ito na yung bagong buhay mo sa Panginoon eh. So alam mo na kung ano yung ginagalawan ninyo ng bawat isa ng pagiging Kristiyano, no? Fellowship involves being together, loving each other, and communing together. Fellowship includes listening to someone who has a concern. Okay, makikita mo na ayaw mo na ikaw ang ginagamit ni Lord para makatulong doon sa isang kapatiran na may concern, na may problema. Okay? So, praying with someone who has a need. Visiting someone in the hospital. Kung may sakit tayong kapatiran, magyayaan tayo. Hindi yung hayaan mo sila. Di mo ba? Meron kang hindi pala tamang puso. Sitting in a class or Bible study. Ito po, itong ginagawa natin, sa tingin ninyo, kahit nagpupuyat tayo, meron po itong kabuluhan. Ang spiritual po na pangangailangan natin, napupunuan po. Okay? And then, even singing a hymn with someone you've never met. Okay? May tumabi sa'yo, ayaw mong katabi. Hindi dapat ganun. Lumipat mo. Di ba? Kailangan nag-i-enjoy ka na nagpupuri sa Panginoon kahit yung katabi mo, hindi mo siya kilala pa. Okay? Tama po. So, fellowship also involves sharing prayer requests. Okay? So, ito yung mga practices na nakikita natin sa isang totoong church. Kaya, mamili daw po tayo ng church na hindi lamang siya sound yung biblical na tinuturo niya, but it is an assembly of people na kung saan nakikita mo na talagang they are sharing their lives. Okay? They are involved sa buhay ng bawat isa. Hindi pa pwede involved ka lang tuwing Sunday. Na hindi
hindi mo in touch, hindi ka in touch doon sa mga kasama mo sa church. Kasi nga po, binibuild po natin yung bawat isa dito, tinuturuan natin yung bawat isa, at again, lagi nyo naririnig ito, magkikiskisan at magkikiskisan tayo. Kaya nga dapat meron kang pasensya sa bawat isa. Okay? Kung may nabibigatan daw po, handa tayong tumulong. Hindi nag-iiwasan tayo. Kung ano yung magagawa mo para gumaan yung kabigatan niya, then do it. Huwag na tayong magturuan. And then we forgive one another. Laging available ang pagpapatawad mo. And then we encourage one another. We pray for one another. Ito po yung ibig sabihin na totoo po tayo sa bawat isa. Amen? Nakuha po ba natin? No? Then next po, no, ano pa daw po yung susunod na character ng isang church na gusto nating mag-commit? Ano pa daw po, no? Hindi lang siya assembly ng genuine believers. Hindi lang po, no? Ang next character po na dapat hinahanap natin sa isang true church na gusto mong mag-commit is the church has to have a high view of God. Ano po ibig sabihin ng high view of God, no? Again, ano po sabi sa verse na binasa natin? And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. So meron daw pong may takot sila hindi dahil sa nakita sila ng mga signs and wonders, na yung mga himala po na ginagawa ng mga apostles. Kapag binasa natin yung Acts, di ba yung pilay, nakakalakad, yung mga masamang spirito, napapalayas nila, yung mga demonyo, no? It's not about miracles and wonders. Hindi po yan. Kumbaga, additional lang po yun eh. Pero, kaya po, meron silang high view of God kasi nga, nakikinig sila doon sa mga turo ng apostles. Yung pinapakinggan nila, yung impact po na meron yung scriptures, yun yung nagpapabago sa kanila. Kaya nga po, andun po yung, dahil nag-aaral sila ng word, nakikinig sila ng word, yun yung nag-change ng buhay nila. Okay? So they were being sanctified by the word day by day na pinapakinggan po nila. Kaya nga sabi po ni Paul, sa Romans 11:33-36, sabi po niya, oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God. Nakita niyo, sabi niya, yung lalim daw po, yung yaman, yung talino at karunungan ng Diyos. Tapos ano pa sabi? How unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. Ibig sabihin ng inscrutable, hindi mo talaga kayang intindihin lahat ng ito. Kaya nga, hindi mo po pwedeng ilagay sa kahon ang Diyos. Amen. Okay? Tapos sa verse 34, sabi po doon, for who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Or who has given a gift to Him that He might be repaid? Verse 36, for from Him and through Him and to Him are all things, to Him be glory forever. Amen. Sa madaling salita, Paul is expressing his high view of God. Ganun po katindi yung gustong isigaw ng nasa puso at damdamin ni Paul. Kaya nga po, ito daw po dapat yung church na kailangan ay nakakumit tayo. Merong malaking galang ang church na ito kung sino ang Diyos. May pagpapahalaga. At dito po sa LWBC Macau, I'm telling it to you now, we have a high view of God. Okay? But then you might say, Pastor, ano yung proof na meron talaga tayong high view of God?
Ano yung prueba? Madali lang magsalita eh. Pero ano po yung evidence na talagang may high view tayo of God? So dapat daw po may banal na takot tayo sa Diyos because we are a people that take God seriously. Seryoso tayo pagdating sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi daw po natin pinapawalang bahala ang ginagawa sa atin ng Diyos. Okay? So how do we know that we take God seriously in this church? Ano po ba yung indikasyon na tayo as a local church here is taking God seriously? So sa libro, nakalagay po dito yung 3 indicators that we need to see in the church kung talaga pong seryoso yung mga mananampalataya. Okay? So number 1, the church has a great faith. Okay? So tayo daw po dito, in general, according to the book, the people in that should be characterized by awe at the greatness of God. They are a people who believe that the God they serve and worship is able to do exceedingly and abundantly whatever they ask or imagine. Okay? So pinag-aaralan ko po ito, nakita ko sabi ko, Ephesians 3:22 ah. So, sabi ko, ito yung team natin nung anniversary. So, sabi ko, hindi aksidente. Kasi ito po ay galaw ng Holy Spirit eh. Kaya, sabi ko, ito tayo eh. No? That we will trust in the Lord. Eh dito, hindi po tayo nagtitiwala sa ating mga sarili. Sa ating mga kakayahan. Okay? Sabihin, hindi tayo nakadepende sa anumang material na bagay, nakadepende tayo sa kilos lagi ng ating Diyos. Okay? So, totally dependent tayo sa Diyos. Kaya nga, according to the book, kapag ikaw daw ay totally dependent sa Diyos, it should manifest on how strong is your prayer life. Okay? Kasi po, if your prayer life is strong, ang ibig sabihin lang daw po nun ay talagang nakadepende ka sa Diyos palagi. According to John MacArthur, great churches live on the precipice of faith where they can do nothing else but trust God. So ano man daw yung pinagdadaanan natin sa church, challenges man yan, hindi pagkakaintindihan, spiritual battle, financial man daw po yan, andun yung pananampalataya natin, lagi na alam natin, handang tumulong si Lord sa atin. Kaya nga lagi tayong may heart ng prayer eh. No, at ang sabi pa po sa libro, a church may have all kinds of great plans, but if it can trust God to supply the manpower and the money, it will never accomplish much. God never has a problem getting money for what He wants done. Yan, binabasa ko to, Lord. It's really revealing, no? It's exciting to see faith work wonders. Kaya kailangan daw talaga lagi natin pinaglalaban yung ating faith. Okay? Amen. So next indicator, if we are taking our God seriously, the church has great fear. The people that take the holiness of God seriously are filled with reverential fear. So paano natin makikita itong reverential fear? Ano po ba yung reverential fear? Ibig sabihin ng reverential, paggalang. So paano mo pinapakita yung paggalang natin sa Diyos? The way we worship Him. Amen. Pwede nating ipakita ito. Kapag pumupunta po ba tayo dito, do we come here with all our hearts, minds, and strength? Di ba ba? Pupuruhin natin siya o baka pupunta lang tayo rito kasi nga naging routine na lang. Nakasanayan mo na lang. Ito kasi schedule eh. Di ba ba? Minsan, pwede tayong mapunta sa ganun eh.
na nagiging, dahil sa dalas ng punta mo, taon na ang binibilang, nakakalimutan mo na kung bakit ka pumupunta. Nagiging routine na lang sa'yo. Okay? So how do we reflect on how we worship God? Kasi po pwedeng nandito tayo ngayon, pero yung isip natin wala. Okay? Paano po natin maipapakita yung paggalang natin sa Diyos na sinasamba natin? Mapapakita po natin sa pamagitan kung paano tayo mamuhay. Kasi kahit nasabihin na natin, ay, napaka galing niya mag-worship. Talagang umiiyak-iyak pa siya. Pero, paglabas niya, ang buhay niya ay malayo doon sa worship. Okay? So, our reverence for God is reflected on how we live. Ibig sabihin po, nag-iingat po tayo sa ating pamumuhay. Hindi dahil sa takot ka sa parusa. Sometimes ito po tayo na huwag po tayo matakot sa punishment. Hindi po dapat ganun yung isipin natin. Isipin natin, dahil napakabuti ng Diyos sa buhay mo, ayaw mo nang saktan ng Diyos. Takot po tayong masaktan na siya. Kaya nga, iniingatan na natin yung pamumuhay natin kasi ayaw po nating makasakit sa Kanya. Why? Because you now love Him. Minamahal mo na ang Diyos. Yung fear of the Lord for you now is because you don't want to hurt Him by your sinning. Nag-iingat na daw po tayo. You now fighting for God. Dati, kinakalaban mo ang Diyos. Pero ngayon, pinaglalaban na daw po natin siya. So nakikita po ba natin yung difference, no? That's how you can show your reverence to God. By your worship, by your life, and by how you fight for your faith. And then lastly po, no? Yung last indicator po na tayo po ay meron pong a high view of God is the church has a great feast. So ano pong ibig sabihin nito, no? Ang sabi po sa libro, you will know if a church has a high view of God by the way the people worship. Tingnan niyo po ito, no? Why? Kasi daw po, it is because worship is rooted essentially in our opinion of God. If we have a high view of God, we will give our all in worship. Conversely, when we don't have a high opinion of God, our worship will be lame and feeble. Kaya nga po, sinabi po dun sa book na, the church has a great feast. So, ibig sabihin lang po dito, na kapag pumupunta daw po tayo sa church, para tayong pumupunta sa isang handaan, sa isang pistahan po, ng malaking handaan. It's always a celebration. Amen. Na para bang excited ka kasi, parang, Lord, gusto kong punuin mo ko ng punuin. Excited po tayo na pumupunta rito. You want na, Lord, busugin mo ko, uhaw na uhaw ako sa'yo, gutom na gutom ako sa'yo. Kaya nga, the church has a great feast Andun yung excitement natin na kapag kumakanta ka, sumasayaw ka, alam mo, spiritually, you are being filled. Hindi po natin ma-express yung saya mo. Kaya minsan, tignan mo lang yung tao kapag punong-puno sa Panginoon, makikita mo talaga sa itsura nila Kaya po, no? Andun yung excitement nila, hindi nila mapaliwanag, kasi si Lord lang yung nakakapagbigay ng satisfaction na yun Amen. Dati yung kanta natin, Rolling Stones. Diba? Ano yung kanta ng Rolling Stones? I can get no satisfaction, di ba? Yun yung kanta dati natin. Pero, nung nakakilala tayo kay Lord,
magkaroon na po ng satisfaction ng buhay natin. Kaya nga every time na nasa gawain po tayo, para po itong feast. Isang kapistahan because our soul is being fed. Hindi lang po tayo nabubusog physically kasi nga may food. Fellowship naman tayo eh. Di po ba? Every after service, meron tayong lunch fellowship. Although masarap yung luto ng ating mga pastoral team, di po ba? May toka-toka tayo. Pero ang pinakamahalaga na pagkain natin dito ay spiritual. Amen. Huwag na busog ka physically. Dahil masarap yung luto ng pastoral team, pero hindi naman pala nabusog yung spiritual mo, no? Kaya ang pinakamahalaga po, every time that you are in the church, nabubusog po tayo spiritually. Kaya nga, the church has a great feast. Okay? Kasi po, ang sabi sa ating libro, if you don't have a high view of God, kapag hindi daw mataas yung tingin natin sa Diyos, our worship will be lame and feeble. Wala kang kagana-gana sa Diyos. Wala kang appetite. Kaya nga po, the book says, for when the church gathers for Sunday worship service, the spiritual eyes of believers should be feasting. Okay? On the greatness of the God they are worshiping. Consequently, as their spiritual appetites are abundantly satisfied, their hearts will be filled with abounding joy, and then that joy will manifest in extravagant praise. Amen? Kaya nga, you have this unspeakable joy every time you are worship. Every time po na nandito tayo, kakaiba yung saya. Di ba? Yung sabi natin sa isang kanta, kahit may problema at wala kang pera, di ba? Laging masaya. Ganyan ang buhay kapag nakay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng the church has a great feast. Amen? So that ends our lesson 6. Committing to a local church. Okay? So questions for review and reflection. Again, as we finish this course, I will ask for essay base po dito po sa lahat ng questions natin for review and reflection. So on dito po sa ating lesson po, no, sa lesson 6, committing to a local church, ito po yung questions for review and reflection. Number 1, why is it important for a believer to commit to a local church? Then number 2, what are the essential qualities of a local church that a believer should join? Number 3, how would you know if a local church is devoted to the teachings of the apostles? Then 4, in order to preserve the teachings of the apostles, what should a local church do? Then number 5, ito discuss lang natin. What are the indicators that a local church is taking God seriously? Balikan niyo po yung mga lesson natin para masagot niyo po ito, no? Then 6, as an application to this lesson, have you committed to a local church? Baka mamaya, ang tagal mo na sa LWBC, hindi ka pa rin nakakommit. Okay? Nag-iisip ka pa rin, dito kaya ako dinilililo. Dito kaya ako? Parang dito kaya ako? O sa Mongolia ako? If yes, do you see your local worthy of your commitment? If not, what will you do to help your church be a church that is worthy of believers' commitment? And then 7, last po, no? If you're not yet part of any local church, will you make a commitment to seek a church that somehow resembles the characteristics that we have discussed in this chapter? What steps will you do for the next 4 weeks to put this desire into
reality. Amen? So, tayo po lahat ay tumayo. And let us end with prayer. Salamat po tayo sa ating Panginoon. God is always on time. Akala ko po, hindi ko matatapos. Pero nakita niyo po, no? 11:13. We usually finish at 11:15. Kaya ang Diyos po lagi ng kaayusan. Amen? Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat sa natapos po na inyo pong gawain, sa lesson po na inyo pong binigay sa amin every time that we come here. Kami po ay binubusog niyo po spiritually. Lord, gamitin niyo lamang po ang mga natutunan po namin para mas lalo pa po, Panginoon, kami, O God, maging kagamit-gamit din sa inyo pong kaharian. May this lesson, Lord, be used, Lord, for your glory alone. Salamat sa buhay ng aming pastor, Pastor John, sa paggamit po niya, O God, ng talento na binigay niyo po sa kanya. I continue to speak blessing, Lord, upon his life, his family, his ministry, and our brethren, Lord, in Pangasinan, Panginoon. Even po ang aming bishop, ang aming mga kapasuran, ang MMGMI, LWBC, Norway, Madrid, at sa mga kapasuran po namin, Panginoon. We come to you humbly, seeking, Lord, for your help sa lahat po ng ginagawa namin. Ikaw po ang amin pong tinataas. Help us, guide us, protect us, O God. Even po ang aming bansa na patuloy naming nilalapit sa inyo na sa mga pagdinig, Panginoon, ng mga pinapakitang revelations, Lord, na kung sino-sino po ang involved sa mga hindi magagandang gawain, ay, Lord, ikaw na po, Lord, ang mag-expose ng lahat ng ito at magkaroon, Lord, ng justice, maparusahan sila, Panginoon, according sa mga ginawa nila, O God. At I pray, Lord, na hindi na po ito, Panginoon, maulit pa. Magkaroon po ng matibay na gobyerno ang aming bansa, na hindi na po, Lord, mga abuso sa bawat Pilipino, Panginoon. Lord, kayo lang ang aming sandigan, kayo lang ang aming pag-asa. Hindi kami tumitingin sa tao, tumitingin kami kasi ikaw ang Diyos namin na may magagawa para sa amin. Salamat po muli. We give you honor. We worship you, Lord. Bless LWBC Macau. Bless, Lord, our people. Bless our families. Lord, heal, O God, ang mga kapatiran na may sakit at karamdaman. Lord, ang mga nawalan ng work, kayo po ang manguna at mag-provide po nito. Ituro niyo po kami, Lord, sa mga openings, O God, ng trabaho. Lord, sa aming mga kabataan dito, gabayan niyo po sila, ingatan niyo po sila, Panginoon. Give us wisdom, O God. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.